Ang kwentong mapapakinggan nyo sa pagkakataong ito ay pinahagi po mismo ng isa kong pinsan. Ikinuwenta nyo to sa akin habang kami umaakyat papunta sa bahay nila noong nakaraang gabi. Ayon sa kanya, bagong kasal pa lamang sila ng kanyang asawa nang maganap ang mga kababalagang ito. Ayon pa sa kanyang pagkukwento, galing siya sa bayan ng mga pagkakataong iyon. Ngunit dahil sa siya ay nayaya ng mga pinsan niya dito sa ibaba, ay ginabi na siya ng pag-uwi. Marahil ay nakita niyo na rin sa mga video in-upload ko. Napakadilim ng daan dito pagkat walang ilaw. Lalong-lalo na ng mga panahon iyon na kung saan ay wala pa talagang kuryente ang mga kabayan doon sa bundok. Tanging flashlight lang ang nagsisilbi niyang liwanag ng mga panahon iyon. Nang mapatapat siya sa isang malaking puno, ay bigla siyang nagulat. Nang bigla na lang humapay ang mayabong nito mga dahon at sanga na tila ba hinaharangan ang kanyang daraanan. Kung kaya natigilan siya at biglang napaatras. Naibulalas na lamang niya na kung meron silang iba pang pupuntahan ay mauna na pagkat siya ipapauwi na rin. Nakiusap din siya na kung maaari ay wag na siyang gambalain. Naisipan niya magsindi na lang muna ng sigarilyo at magpahinga. Maya-maya pa ay bigla na ring umangat ang mga sanga ng malaking puno at nanumbalik na sa dati. Dahil dito ay gumaan at lumuwag na rin ang kanyang pakiramdam. Nang maubos na ang sinindihan niyang sigarilyo, ay nagpatuloy na rin siya sa paglalakad. Pero hindi pa man siya nakakalayo, ay naramdaman na niya na parang may mabilis na naglalakad sa magkabila niyang gilid, na tila ba sinasabayan siya sa ginagawa niyang paglalakad. Kaya muli siyang huminto at inilawan gamit ang kanyang flashlight. Pero sa pagkakataon namang ito ay namamatay-matay na ang ilaw ng kanyang flashlight. Bagay na kanyang ipinagtaka dahil bagong palit hindi lamang ang bumbilya nito, kundi gayon na rin ang baterya. Dahil dito, kung kaya muli siyang napabulalas at nakiusap na kung maaari ay hayaan na lang siyang makauwi ng matiwasay sa kanilang bahay. Humingi din siya ng paumanhin kung sakali mang naistorbo niya ang mga ito. Pero hindi pa man natatapos ang kanyang mga sasabihin, ay isang babae na nakasuot ng puting-puting damit ang bigla na lamang nagpakita sa kanya na may ilang di pa lamang ang layo. At lubhas siyang nagulat dahil sa nakakatakot nitong anyo. May mahaba itong buhok at wala itong mukha. Bagya pa nga itong humarap sa kanyang direksyon, kung kaya hindi siya nakagalaw sa tindi ng takot na kanyang naramdaman. Natulala siya at hindi nakapagsalita. Ayon pa sa pinsang ko, gusto na sana niyang tumakbo ng mga oras na iyon. Ngunit nakapagtatakang hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa at kamay. Hanggang sa bigla na lang kumilos ang nasabing babae na tila ba lumulutang sa hangin. At tinungo nito ang malaking puno at doon ay bigla na lamang itong naglaho na animoy may daanan at bigla na lang doon nawala. Ang bungakala ng pinsang ko ay natapos na ang mga kababalagan at katatakotang mararanasan niya nung gabing iyon. Pero nang simulan na niya maglakad ay naramdaman niya na may kung anong malamig na bagay
na humawak sa kanyang kamay. At rinig na rinig niya ang tinig ng isang bata na mayroong hinihingi. Pero sa pagkakataong ito ay malaya na niyang naigagalaw ang kanyang mga paa at kamay. Kung kaya kanya nang sinamantala ang pagkakataong iyon para tumakbo. Pagdating niya sa kanilang bahay ay ganun na lamang ang pagtataka ng kanyang asawa. Dahil sa putlang-putla siya at pawis na pawis. Pero inilihim niya sa kanyang asawa ang nangyari sa kanya. Dahil nag-alala siya na baka matakot naman ito at hindi na dumaan pa doon sa daanan na yon. May mga pagkakataon pa naman na ito ang inuutusan niya para magpunta sa bayan, lalong-lalo na kapag marami siyang ginagawa. Pero inihahatid naman niya ito at sinusundo sa bahaging iyon kung saan mayroong nagpapakita at nagpaparamdam. Minsan naman, nang dumalo siya ng kasiyahan sa kaanak namin na nagdaos ng kaarawan, ay umuwi din siya ng gabi. Pagdating niya sa pinakamadilim na bahagi kung saan naroon yung tapahan, ay nakarinig siya ng tila hayop na gutom at nanginginain. Kung kaya panandalian siyang napahinto at binagalan ang kanyang paglalakad. At dahil sa kagustuhan niyang malaman kung anong hayop ang kanyang narinig, ay dahan-dahan niyang itinapat ang kanyang flashlight kung saan nagmumula ang ingay. Ngunit gano'n na lamang ang kanyang pagkabigla nang matapatan na ng liwanag ang isang nilalang na may mahabang puting buhok na nakaupo at walang anumang suot. Nakatalikod ito sa kanya na abalang-abalang nilalantakan ang isang hilaw na manok. Nang bigla na lamang itong lumingon sa kanya. At dito na niya nakita ang nakakatakot nitong mukha. May mga mata itong namumula at malaking bibig na napapalibutan ng matutulis ng ngipin at punong-puno ng bahid ng dugo. Nang kumilos ng aswang ay hindi na rin siya nagdalawang isip na hugutin ang kanyang itak at kagad itinaga sa lupa. Pero wala siyang binitawang anumang salita, kahit isang kataga tungkol doon sa aswang. Napansin niyang dahan-dahan itong umatras, dala ang nagkalasog-lasog na katawan ng manok. At nang tuluyan na itong naglaho, ay saka pa lamang din siya nagpatuloy sa ginagawang paglalakad pauwi sa bahay nila. Marami pa siyang mga kwentong ibinahagi sa akin at siya ko namang ipaglilingkod sa inyo sa susunod na pagkakataon. Nais ko ring samantalayin ang pagkakataong ito upang humingi ng pasensya dahil narito pa po ako sa bundok sa aming probinsya at tanging cellphone lamang ang gamit ko sa pagre-record. Hayaan nyo at sa ilang araw ay babiyahe na po akong pabalik sa Maynila upang mahatdan kayo ng mga bagong kwento na nakalap ko mula dito. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Si Ken ay kasalukuyan ngayong nagtatrabaho sa ibang bansa. Ngunit ayon sa kanya ay hindi niya malilimutan ang kanyang naranasang kababalaghan nung siya ay naririto pa at nag-aaral sa kolehiyo. Pagsasalaysay pa ni Ken, siya raw ay bunso sa kanilang 5 magkakapatid at ang 3 niyang ate at kuya ay pare-pareho ng may mga pamilya noong panahon nag-aaral siya sa kolehiyo. Madalas ay nasa kanilang bahay ang mga kapatid kasama ang mga anak, lalo na't may problema ang mga ito sa kani-kanilang pamilya at asawa. Kaya ng mga panahon na iyon
ay hindi pa rin magawang magpahinga ng kanyang ama na isa ring OFW dahil sa madalas ay sa kanila pa rin tumatakbo ang kanyang mga kapatid tuwing mayroong problemang pinansyal ang mga ito. Lalo na ang kanyang ate Mika na simula nang nag-asawa ay halos nasa kanila kasama ang dalawang anak dahil sa walang permanenteng trabaho ang asawa nito. Idagdag pa ang pagiging sakiti ng dalawang anak nito, kaya naisip ni Ken na hindi siya lulusong sa pag-aasawa hanggat di siya nakakapag-ipon at mayroong matatag na hanap buhay, sapagkat ayaw niyang danasin ang kanyang mga nasasaksihan sa kanyang mga kapatid, at lubha na rin siyang naaawa sa mga magulang sa kakasuporta sa mga ito. Minsang umuwi siya galing sa kanilang paaralan ay naabutan niya nag-uusap ng masinsinan ang ate Mika nito at ang kanyang ina. Napansin niyang tila napakahalaga na pinag-uusapan ng dalawa. Narinig niya na pinapayuhan ng ina ang kanyang ate na hiwalayan na lamang ang asawa dahil sa masamang ugali nito, na hindi na nga sila masuportahan ay sinasaktan pa siya kung minsan. Sinabi ng kanilang ina na siya na ang bahala mag-alaga sa mga bata at pinaghahanap ng trabaho ang kanyang ate. Naisip ni Ken na may punto ang kanilang ina. Habang hindi pa nagsisipag-aral ang mga bata ay mababantayan ito ng kanyang ina at maaasikaso. Narinig naman niya ang kanyang ate na sinabing noon pa daw nito bala ang ipinapayo sa kanya ng ina, sapagkat unti-unti na ring nawawala na ang kanyang respeto at pagmamahal sa asawa dahil na rin sa mga ginagawa nitong pagpapabaya sa kanila, at kung minsan nga ay pinagmamalupitan pa siya. Ngunit ayon sa kanyang ate ay hindi daw ganun kadali iyon dahil lubha daw mapanganib ang asawa nito. Inusisa ito ng ina tungkol sa sinabi, ngunit tumanggi itong idetalye kung bakit ito naging lubhang mapanganib, na ang tanging sinabi sa ina ay bayolente raw ito at baka guluhin lamang sila at pati sila ay madamay. Sinabi naman ng ina sa kanyang ate sa isang rhetorical na tanong na sa palagay ba daw niya ay hindi pa sila nadadamay sa sitwasyon at problemang kinakaharap niya sa ngayon. Natahimik ang kanyang ate at tila nag-isip ito ng malalim. Bilang panghuli ay sinabi ng ina nila sa kanyang ate na anumang panganib na maaaring dumating sa hinaharap, kung ihiwalayan niya ang kanyang asawa ay haharapin nila bilang isang pamilya, at sinabihan siya nito na makakayanan nila ang lahat basta magkakasama nila itong haharapin. Nakita niyang tumango ang kanyang ate bilang pagsang-ayon. Makalipas ang 2 araw ay naabutan ni Ken na nagkakagulo sa kanilang bahay. Nang dumating siya doon mula sa kanyang paaralan, naabutan niya ang asawa ng kanyang ate na nasa labas. Nagwawala ito at nagsisisigaw. Inawat niya ito at sinabihan niya nakakahiya sa kanilang kapitbahay at makipag-usap na lamang ng maayos sa loob. Ngunit maging siya ay sinigawan nito, dinuro-duro at pinagbantaan siya nito at sinabing wag makialam. Narinig pa niyang sinabi nito na kung makikipaghiwalay ang kanyang ate ay kukunin daw nito ang kanilang 2 anak. Bagay na iginagalit naman ng kanilang ina, kaya agad niyang narinig na sumagot ito at sinabing paano niya bubuhayin ang mga bata, gayong irresponsable ito. Lalo namang nagalit ang asawa ni Mika at pinagbantaan silang lahat. Matapos iyon ay mabilis na itong umalis na sinipa pa ang kanilang pintuan bago tuluyang lumisan. Pagpasok niya sa bahay ay nakita niyang kanyang ate na umiiyak at nabakas niya ang matinding pag-aalala dito, at maya-maya pa'y humagulgol na nga ito ng pag-iyak, at sa nauutal na pananalita ay sinabi nitong namimiligro silang lahat. Sinabi ng kanilang ina na ire-report nila sa barangay at ipapablatter ito para mapanatag ang kanyang ate. Ngunit mabilis nitong sinabi na wala ring magagawang anumang proteksyon iyon sa kanila, sapagkat ayon dito, ang pamilya ng kanyang asawa ay may lahing aswang at mangkukulam. Noong mga pagkakataon na iyon, nang marinig ito ni Ken, ay nangiti siya
sapagkat skeptical siya ukol sa mga bagay na iyon. Sapagkat lumaki ito sa Manila at ni minsan ay hindi nagawi sa mga lalawigan o anumang probinsya, at lalo pa nga na nasa kolehiyo siya na kung saan ang bawat pamamaraan ng pagbibigay ng rason ay batay sa katotohanan tanggap sa buong mundo o tinatawag na universal facts o universal laws, at laging nakasalig sa mga ebidensya tinatadhana ng siyensya na kung saan ang lahat ay ginagawa sa siyentipikong pamamaraan. Ngunit hindi pala nakaligtas sa kanyang ate ang mga ngiting iyon sa kanyang mga labi, kaya sinabi nito sa kanya na di pa niya kasi nararanasan kaya hindi siya naniniwala. Nagulat naman siya sa kanyang ate. Dagdag pa ng kanyang ate Mika, nakita na niya minsan kung gaano kapanganib ang mga ito nang minsang sumama siya sa probinsya ng kanyang asawa upang magbakasyon doon. Animoy may mga kulto daw ito sa kanilang tahanan. Marami daw mga isinasagawa ang mga ito na noon lamang niya nasaksihan sa buong buhay niya, na noong una ang buong akala niya ay mga pamahiin lamang, kaya't nasabi niya sa sarili na mapamahiin pala ang pamilya ng kanyang napangasawa. Ngunit mabilis daw na nag-iba ang pananaw niya nang makita niya minsan ng hindi sinasadya ang kanyang biyanan na may hawak na manika, at tila dinadasalan iyon na hindi naman daw niya maunawa ang mga binibigkas nito. At ayon pa sa kanyang ate ay malansa ang pamamahay ng mga ito na nakasarang palagi. Pabiro naman daw na sinabi ni Ken na kung may lahing aswang ang pamilya ng asawa niya, di sana'y kinain na siya. Sinabi naman nito na paano naman siyang kakainin ay asawa na nito ang kanilang anak at tinuturing na rin siyang kasapi ng kanilang pamilya. Sinabi naman ni Ken na aswang na pala siya at mangkukulam. Sinagot naman siya ng kanyang ate na marahil nga ay aswang na rin siya, na baka nga hinawaan na rin siya ng mga ito, at sabay silang napangiti at tuluyan na nagtawanan. Nasabi naman ng kanilang ina na loko-loko raw silang magkapatid. Nang sumunod na araw ay mag-a-apply sana ang kanyang ate at sabay na silang palabas ng bahay nang bigla itong nanghina at nakaramdam ng pagkahilo. Inalalayan niya ito at inihiga sa kanilang sofa. Mabilis siyang tinawag ang kanilang ina at magkatuwang na nilang dinala ito sa kwarto. Hindi na muna pumasok sa paaralan si Ken. Binantayan niya ang kanyang ate habang ang kanilang ina naman ay bumili ng gamot. Kinagabihan ay nagising si Ken upang umihi. Mag-isa lang siya sa kanyang kwarto habang ang kanilang ina naman ay nasa kabila kasama ang kanyang ate at dalawang pamangkin. Ang banyo nila ay nasa ibaba. Ayon sa kanya, mag-aalauna na ng mga panahon na iyon. Pag-akyat niya nang pabalik na siya sa kanyang kwarto ay naisipan niyang sumilip sa kabila. Pagbukas niya ng pinto ay nagulat siya nang wala sa higaan nito ang kanyang ate. Napaisip siya kung nasaan ito. Pumasok siya, lumapit siya sa kama. Nakita niya ang itas na parte ng ulo nito sa gilid ng kama. Nang bagya pa siyang lumapit dito, ay tumambad sa kanya ang nakakatindig balahibong tagpo. Nakatuwad ito na nakadukwang sa isang anak at dinidilaan ang ulo nito. Nang bigla daw itong napalingon sa kanya nang mapansin siya. Nang iangat nito ang kanyang ulo, ay una daw pumasok sa isip niya na tila nababaliw na at nasisiraan na ng bait ang kanyang ate. Nawala na ito sa sariling katinuan. Maging ang mga kinikilos nito ay hindi na normal. Tinanong daw niya ito kung ano ang kanyang ginagawa. Di daw ito sumasagot. Patuloy lang daw ito sa ginagawang tunog na akala mo ay hayop na humihingal. Dahan-dahan itong tumayo. Di daw ito makatayo ng diretso. Bahagyang nakayuko at nakadipang palagi ang mga kamay, na ang mga daliri ay nakakurbang magkakahiwalay, na animoy mang-aatake. At panay daw ang angin at napansin din niya ang paglalaway nito. Makailang ulit daw niyang tinawag sa pangalan ang kanyang ate, ngunit tila hindi daw siya nito naiintindihan.
Dahil sa ingay ay nagising na rin ang kanilang ina at nagulat ito sa kanyang nakita na noong una ay nakala rin na nababaliw na ang kanyang anak. Ngunit naalala nila ang mga ipinagtapat nito sa kanila tungkol sa pamilya ng kanyang asawa. Mabilis daw nilang inilayo ang mga bata mula rito. At nang makahanap sila ng tiyempo ay magkatulong nila itong niyakap at pilit na pinatumba at inihiga sa kama. Nagwawala daw ito at lubhang malakas. Mabilis daw na ginamit ni Ken ang kobre kama upang mapigilan ang mga kamay at paa nito. Ibinalot daw nila ito doon at dinaganan. Samantala ang mga bata naman daw ng pagkakataon na iyon ay nag-iiyakan na dahil sa nakikitang kalagayan ng kanilang ina. Nang bahagya na lamang itong nakakagalaw ay mabilis na tinakbo ni Ken ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanilang mga kapatid. Nang mag-uumaga na ay isa-isa na rin nagdatingan ang kanilang mga kapatid. Isa sa mga kapatid nila ang nagsabi na may nalalaman itong manggagamot doon sa Tanay, kaya wala na silang inaksaya pang oras. Napagpasyahan nilang dalhin na doon ang kanilang kapatid. Pinakiusapan nila ang kanilang kapitbahay at inarkila nila ang sasakyan nito. Pagdating nila sa manggagamot ay mas tumindi pa ang pagwawala ng kanilang kapatid, na kung nakikita ng ibang tao, lalo na yung mga hindi nakakaunawa at naniniwala, ay agad nasasabing may diferensya ito sa pag-iisip. Nang simulan na manggagamot ang pagsusuri dito, ay walang pag-aalinlangan itong sinabi sa kanila na ito ay hinawaan at ang paraang ginamit di umano ay may pinakain dito. Nagpatuloy daw ito sa kanyang pagwawala at paglalaway. Ngunit sa tuwing ikukumpas ng manggagamot ang kanyang mga kamay ay napipigilan naman niya ito. Samot-saring orasyon ang kanilang mga narinig na binigkas ng manggagamot. Narinig din nilang may mga tinatanong ito kay Mika. Sumasagot naman daw ito, ngunit ayon sa kanila ay tila hindi boses ni Mika ang kanilang naririnig. At tulad nga ng inaasahan ay pamilya ng asawa nito ang may gawa. Nang matapos ang gamutan ay hinang-hina si Mika at walang matandaan sa mga nangyari. Ang huli niyang natatandaan ay nung umaga pa na mag-a-apply sana ito ng trabaho. Ayon kay Ken ay makadalawang ulit pa nilang ibinalik sa manggagamot ang kanyang ate, sapagkat nakikitaan pa rin nila ito ng mga gawi na hindi normal. Kung minsan ay naabutan nila itong tila uhaw na uhaw at tinutungga ang isang galong tubig mula sa kanilang rep at nauubos niya iyong inumin. Kung minsan naman bigla na lamang daw itong maninigas ang katawan at tatayo na parang isang halimaw na inilalabas pa daw ang dila na akala mo'y takam na takam. Ilang beses rin daw nila itong naabutang kinain ang mga itlog ng hilaw at nagkalat lamang sa sahig ang mga balat nito. Minsan ay nasaksiyan din daw niya itong bigla na lamang yumuko at hinabol ang bugwit na kanyang nakita, at animoy pusa na sabik dito at pilit na dinudukot ang buta sa pag-asang mahuli at makuha iyon. Kalaunan ay bumalik naman daw sa normal ang kanyang ate, ngunit matapos mapagtagumpayan ang pagiging aswang sana nito ay kinulam naman daw ito. Maging ang kanyang ina ay di daw pinalampas ng asawa ni Mika, kaya nakiusap sila sa manggagamot na kung maaari ay wakasan na ang buhay nito upang matahimik na sila, sapagkat hindi daw sila talaga titigilan nito. Ngunit hindi kinaya ng manggagamot ang hinihiling nila, kaya nagtanong-tanong pa sila sa mga kakilala, at nang makasumpong sila ng kaya ang kanilang ipinagagawa ay tuluyan na ngang nabiyuda ang kanyang ate Mika. Ngunit nagkamali sila sa kanilang pag-aakala na pag nawala ng asawa ni Mika ay matatahimik na silang lubusan. Kinulam naman sila at gumanti ang ina nito na muntik na raw nilang ikamatay kung hindi naagapan. Kaya't muli silang nakiusap sa manggagamot na kung maaari ay wakasan na rin ang buhay nito. Ngunit nakiusap ang biyanan ni Mika at nangakong hindi na muli itong uulit. Dahil doon ay pinatawad nila ito at binigyan ng isa pang pagkakataon.
Makalipas di umano ang halos mag-iisang buwan ay nagulat si Ken nang pauwi na siya sa kanila mula sa paaralan na makita niya ang kanyang pamangkin na may kausap na isang matandang babae. Hindi niya ito namukhaan sapagkat nakabelo ito at tila sinasadyang itago ang kanyang mukha, na nang mapansin siya nito na papalapit na ay agad itong umalis at nagmamadaling lumayo. Nang usisain ni Ken ang pamangkin, sinabi nito sa kanya na ang bait daw ng matanda sapagkat binigyan siya nito ng 100 piso. Muli niyang tinanong ang pamangkin kung ano ang ginawa sa kanya o kung may sinabi ba ito. Ayon sa bata ay wala naman daw. Pinanganga lamang daw siya nito dahil gusto lang makita ang kanyang mga ngipin. At yun daw ang huli. Naisip nila na baka nanay iyon ang asawa ng ate Mika niya at baka may ginawa ito sa bata o kaya ay may isinalin dito. Ayon kay Ken, simula noon ay wala naman ng kababalagan pa silang naranasan. Kahit ngayong nasa ibang bansa na siya na nagtatrabaho ay wala ring ibinabalita ang kanyang ate Mika ukol sa mga bagay na may kinalaman dito. At ang kanyang mga pamangkin sa ngayon ay malalaki na. Ang panganay ay 16 na taong gulang na at ang bunso naman ay 14. Si Ricardo ay isang dating matapat na sundalo ng bansa na ngayon ay retirado na at payapang namumuhay kasama ng kanyang pamilya. Ayon sa kanya, noong siya ay sundalo pa, naranasan niyang madistino sa iba't ibang panig ng bansa. Dagdag pa niya ay napakarami daw niyang karanasan, kapwa mabuti at masama. Nasaksihan na rin daw niya ang iba't ibang mukha ng digmaan at masasabing isa na rin daw siyang veterano pagdating sa larangan na ito. Sa napakarami daw niyang karanasan ay ilan daw dito ang talaga namang tumatak sa kanyang isipan at hindi niya makakalimutan. Mga karanasang hindi niya akalaing mangyayari sa kanyang buhay, mga pangyayaring nababalot ng kababalaghan. Tulad na lamang ng mga destino daw siya sa Mindoro at nakasagupa nila sa isang inkwentro ang mga grupo ng NPA na naroon. Lubha daw talaga niyang ikinagulat ang laban nilang iyon sa mga grupo ng NPA. Dahil hindi man lamang daw nila itong nakikitang kumukubli, sa halip ay direkta daw na sumusugod papunta sa kinalalagyan nila, na tila ba hindi daw alintana na tamaan sila ng bala. Kaya wala daw silang nagawa ng mga pagkakataon na yon kundi ang umatras. Pero ayon sa kanya, habang umaatras ay patuloy pa rin na gumaganti sila ng putok. At nahinto lamang daw ang pagsugod na yun sa kanila nang tamaan ang tumatayong pinaka-leader nito ng isang mataas na kalibre ng baril na grenade launcher. Pero noong mga pagkakataon daw na yon ay nagulat sila sa pangyayari dahil lang tamaan daw ng bala ng grenade launcher ang pinakatumatayong leader ng grupo ay tumilapon lamang daw ito, sapagkat naisip nila kung karaniwang tao lamang ito ay malamang nagkagutay-gutay na. At nang makita ang sinapit ng kanilang leader ay nagpulasan at tumakas na ang mga kasama nito. Kaya agad naman nilang pinuntahan ang leader ng nakaengkwentro nilang grupo, na abutan nila ito nakahiga sa lupa. At dahil sa kanilang pagtataka sa nangyari ay agad nilang inusisa ang katawan nito. Ang nakita lamang nila ay isang malaking pasa na hugis bilog sa dibdib nito. Dinala nila ito sa kanilang kampo at doon ay kanilang inimbestigahan. Sa pag-iimbestigang isinagawa ng kanilang opisyal ay napag-alaman nila na may mga anting-anting pala ang mga ito. At doon nagsimulang mabago ang pananaw ni Ricardo ukol sa mga bagay-bagay na nasa paligid niya. Sapagkat noong una ay hindi siya naniniwala sa mga ganito, tulad na lamang ng sinasabing anting-anting. At sa tuwing makaririnig siya ng mga kwento tungkol dito ay ipinagkikibit balikat lamang niya ang mga ito. Ngunit ng araw na yon na masaksihan niya mismo
kung ano ang kayang idulot at gawin nito sa isang tao ay naniwala na siya. Ngunit ayon sa kanya, hindi daw dito nagtapos ang mga kababalagang nasaksihan niya noong mga panahon na nasa serbisyo pa siya. Sa lahat-lahat daw ng kanyang karanasan ay ito daw ang hindi niya makakalimutan sa tanang buhay niya. Nalipat daw at nadestino siya sa gitnang Visayas ng mga panahon na yon. Sa simula daw ay naging maayos naman ang lahat. Bawat patrolya daw na kanilang isinagawa sa lugar ay nakababalik sila sa kanilang kampo ng payapa. Ngunit isang araw daw, nang minsang magsagawa daw uli sila ng pagpapatrolya sa lugar, ay doon na daw niya naranasan ang pinakamadugo at pinakamarahas na pangyayari sa buong panahon daw na nasa serbisyo siya. At ayon pa sa kanya, aminado daw siya na naging kampante daw sila ng mga panahon na yon, kaya nangyari daw ang hindi nila inaasahan. Ayon kay Ricardo, ay malinaw na malinaw pa daw sa kanyang alaala ang mga tagpo nung araw na yon. Sabi niya, masayang masaya daw nung araw na yon ang buong tropa. Wala ka daw mababakasan ng kahit anumang lungkot sa kahit isa sa kanila, lalong lalo na ang kanyang matalik na kaibigan at kabady na si Jeff na nagdiriwang ng kanyang kaarawan nung mismong araw na yon. Masiglang masigla daw ang lahat at tila sabik na makabalik agad mula sa pagpapatrolya dahil ipagdiriwang nila ang kaarawan ng matalik niyang kaibigan. Kaya ayon kay Ricardo ay wala daw sa hinuwa ng kahit isa man sa kanila ang tungkol sa nakaambang panganib. Nagsimula na daw ang kanilang pagpapatrolya at ayon kay Ricardo, nasapit daw nila ng payapa ang kanilang destinasyon. Pabalik na daw sila ng kampo nung mga panahon na yon, nang bigla daw silang nagulat na makarinig ng sunod-sunod na putok, at ito daw ay nanggagaling sa iba't ibang direksyon. Pagsigaw daw ng kanilang opisyal ng salitang ambush ay agad daw itong tinamaan at wala nang buhay nang bumagsak sa lupa. Agad naman daw silang gumanti ng putok, pero nakita daw ni Ricardo na isa-isa nang nalalagas ang kanyang mga kasama. At maya-maya pa ay naririnig na niya ang mga boses ng mga ito na unti-unting lumalapit sa kinalalagyan nila. Sa pagkakataon na yon, ang pagmasdan niya ang buong tropa ay tila dalawa na lamang sila ni Jeff ang natitira. Sinabi ni Ricardo sa kaibigan na isang karangalan na makasama ito sa serbisyo at binati pa niya ito ng isang maligayang kaarawan. Ngumiti ang kaibigan at inilahad ang kamay nito sa kanya. Nagpasalamat ito at sinabing ganun din siya. Sabay silang tumayo at pinaputok nila ang kanilang mga baril. Ngunit sadyang napakarami ng kalaban at halos magkasunod silang bumagsak sa lupa. Pagbagsak ni Ricardo ay naramdaman niyang umikot ang paligid. Nakita pa niya ang kanyang matalik na kaibigan na humihinga, ngunit hindi ito nagsasalita. Ilang sandali pa ay naaninagan na niya ang mga taong nakainkwentro nila. Isa-isang nilapitan ng mga ito ang kanyang mga kasama, at ang sumunod na pangyayari ay kagimbal-gimbal. Matapos kunin ang anumang bagay na maaari nilang pakinabangan, ay hinugot ng mga ito ang kanilang mga itak, at nang itaas nila ay nakita pa niya nagkintaban ang mga talim nito ng tamaan ng liwanag, at walang habas na pinagtataga at tinaddad ang kanyang mga kasama. Ngunit hindi pa dito nagwakas ang mga nakakakilabot na pangyayari. Habang nakahiga pa rin siya sa lupa ay pinagmamasdan niya ang mga ginagawa nito. Nakita niyang halos ang bawat isa ay may dalang sako. Nakita niyang isinisilid dito ang mga kagamitang kanilang nakulimbat. Ngunit ang nakakasindak ay ang mga pira-pirasong katawan ng kanyang mga kasama ay isinisilid din sa isa pang sako. At bago siya tuluyang mawala ng ulirat, ay nasabi niya sa sarili na parang hindi mga tao kung umasal ang mga ito, at narinig niya ang isa na nagsabi na may dalawa na humihinga pa dito. Nang magkamalay si Ricardo ay napagtanto niya na hindi nga talaga karaniwang tao ang mga ito, sapagkat habang nakatali siya sa isang puno
ay kita niya ang ilang parte ng katawan ng kanyang mga kasama na niluluto sa dalawang malaking kawa. Nakita din niya ang kanyang matalik na kaibigan na nakahiga sa isang malapad na mesa na nasasapinan ng dahon ng saging na wala ng mga paa at kamay, na nakita niyang tinatadtad ng mga taong nakapaikot doon. Dahil sa nasaksiyang sinapit ng kanyang mga kasamahan at matalik na kaibigan ay napaluha na lamang siya, at kasabay ng awang nararamdaman niya para sa tropa ay halos bumaliktad din ang kanyang sikmura at gusto niyang masuka dahil sa mga karumaldumal na ginagawa ng mga taong naroroon. Kaya ipinikit na lamang ni Ricardo ang kanyang mga mata. Ayaw na niyang masaksiyan ang mga ginagawa nila. Maya-maya pa ay nagkaingay ang mga tao. Nagsisigawan sila na tila nagdiriwang, at tila sabik at masayang sinalubong ang taong dumating. At narinig niya ang mga ito na tinatawag nilang Supremo. Naisip niya na ito marahil ang kanilang pinuno. Naisip rin niya na kahit pala sa makabagong panahon ay umiiral pa rin ang tinatawag na kanibalismo. Ngunit ilang sandali pa'y nalaman niyang mali siya sa kanyang inaakala, sapagkat nakita niya ang mga ito na unti-unting naghahanda at tila may gagawing isang ritual. At nakita niyang bumuo ng isang malaking bilog ang mga taong naroroon habang ang kanilang supremo ay nasa gitna. At maya-maya pa'y umusal ito ng mga pananalita na hindi niya maintindihan at noon lamang niya narinig. At habang umuusal ito ng mga pananalita, may itinas itong isang bagay na hindi niya mawari. At ilang sandali pa'y halos panawan siya ng katinuan sa kanyang nasaksihan. Kitang-kita niya kung paano unti-unting nagbago ang mga anyo nito. At sa pagkakataon ding yun ay napatunayan niya na totoo pala ang mga tinatawag na aswang. Kaya naisip niya na hindi na siya makakalabas ng buhay sa lugar na yon. Katulad ng mga kasama at matalik na kaibigan ay ganun din ang sasapitin niya. At bigla nga dumating ang panahon na kinatatakutan niya. Napansin niyang papalapit ang Supremo at mga kasama nito sa kinaroroonan niya. Nang makalapit ito at makaharap na ni Ricardo, ay halos hindi siya makatingin dito dahil sa sobrang takot na nararamdaman niya. Nang bigla itong magsalita at nagsabing kung mayroon ba daw siyang nais sabihin sa huling pagkakataon, bago daw nila pagluluray-lurayin ang kanyang katawan. Kaya tinipon niya ang natitirang lakas ng loob sa buo niyang katawan at umarap siya dito. Sa pagharap niya dito ay agad niyang napansin ang baliktad niyang imahe sa mga mata nito. At sa natipon niyang lakas ng loob ay matapang at pasigaw niyang sinabi dito na nais niyang maging katulad nila. At dahil sa hindi iyon ang inaasahan ng Supremo na kanyang sasabihin, ay nakita niyang nagulat at nabigla ito. At ang tanging nasabi ay bakit? Mabilis namang sumagot si Ricardo at sinabing dahil sa mga nasaksihan niya ay humahanga siya sa lakas at kapangyarihan nila. At dahil daw dito ay magagawa niyang makaganti sa mga taong nang api sa kanya. Nang marinig iyon ng Supremo ay pinakalagan siya at pinaupo sa harapan ng lamesa. Pagkaupo ni Ricardo ay mabilis siyang hinaina ng pagkain. Mabilis niya itong kinain at iniis na lamang kahit alam niya na isa ito sa parte ng katawan ng isa sa mga kasamahan niya. Pagkatapos nito ay meron uling ipinakain sa kanya. Kulay itim ito at tulad noong nauna ay hindi rin maganda ang amoy. Matapos niyang makain ang mga inihain sa kanya ay mayroon namang ipinainom. Dito na siya nahilo at naramdaman niyang bumagsak siya sa lupa. Kinaumagahan ay nagising si Ricardo dahil sa mga boses na naririnig niyang nag-uusap. Narinig niya ang isa na nagsabi na bakit daw binuhay pa siya at binaginan pa ng taglay nilang angkin na matagal nilang iningatan na minana pa mula sa kanilang mga ninuno. Pagpapatuloy pa nito, paano daw kung tumakas siya at hindi na bumalik at magpakitang muli. Narinig niyang sumagot at nagalit ang kausap nito na sinabing sino daw ito para kwestiyonin ang kanyang motibo. Sabi pa nito,
yun daw talaga ang gusto niyang mangyari, nang sa ganun malaman daw ng mga tao na hindi lamang sila isang katang-isip o kwento, kundi sila daw ay totoo. Dahil sa mga narinig ay hindi agad bumangon si Ricardo. Nakiramdam pa siya ng ilang pang sandali. Mga may kalahating oras pa siya na nagpatuloy sa paghiga. Maya-maya naramdaman niya na tila wala na yatang ibang naroon maliban sa kanya. Nung bumangon siya ay nakaramdam siya ng kakaibang lakas at masigla ang kanyang pangangatawan. Napansin din niya na naghilom ang mga sugat niya. Dahan-dahan siyang sumilip sa labas ng kubo at tama nga ang hinala niya, siya na lamang ang naroroon. Kaya mabilis na siyang umalis at iniwan ang lugar. Nang matuntun niya at marating ang kanilang kampo, ay isinalaysay niya sa kanyang opisyal ang lahat ng nangyari. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, ang unang bahagi ng kanyang salaysay ay tinanggap at pinaniwalaan. Ngunit ang mga huling bahagi nito ay ibinasura. At ayon pa sa kanila, ito daw marahil ay bunga ng naranasan niyang trauma. At dahil dito ay binigyan si Ricardo ng pagkakataon na makapagbakasyon at makapagpahinga. Nang makauwi si Ricardo sa kanilang probinsya ay nagpatulong agad siya na makahagilap ng isang manggagamot upang gamutin siya. At hindi nga nagkamali ang Supremo sa kanyang plano. Sa probinsya nila Ricardo ay bantog na at kalat ang tungkol sa kanila, na hindi sila isang katang-isip lamang o kwento, bagkus sila ay totoo. Dito po pansamantala nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.